Ito yung pamilya ko tungkol sa tatay ko kasi parang nilihim po nila yung tungkol dun. Sa paglaki ni Joram, may mga araw na nakakaramdam siya ng inggit sa tuwing may nakikitang ibang batang kasamang kanilang ama. Pero hindi niya kailanman question ang kinagisnan niyang pamilya. Hindi ko na rin po naitatanong yung parte doon kay Papa. Kasi kontento na din po ako doon sa nagpalaki sa akin, nag-aruga. Hirap din sa buhay ang kinagis ng pamilya ni Joram. Dahil maikli ang kumot, natuto siyang mamaluktot. Itinigil muna niya ang pag-aaral at nagtrabaho sa Cebu. Noong una, namasukan siya bilang baggage loader sa Mactan International Airport. Nakitaan daw ng sipag at tiyaga si Joram. Kaya nagtulungan ng kanyang mga tiyuhin para mapag-aral siya sa University of Cebu. BS Criminology ang kinuhang kurso ni Joram at kasalukuyang nasa second year. Sa simula, ambisyon lang niya ang makapagbigay serbisyo publiko. Pero lumalim ang kanyang kagustuhang maging pulis nang ibunyag ng kanyang ina ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Birthday mismo ni Joram, ang regalo ng kanyang ina ay ang revelasyon na si Randy Cañete, isang bilanggo sa Bilibid, ang kanyang ama. Speechless po ako noon kasi wala. Sa isip ko po parang hindi ko alam yung sasabihin ko, yung pakiramdam. Parang pinagsakluban daw ng langit at lupa si Joram sa nalaman. Ngunit tiningnan niya lang ito sa positibong paraan. Ngayon, iisa lang daw ang kanyang hiling. Hindi na po nila napaprocess si Papa kasi matanda na po sila. Hindi po kaya ng budget na pumunta doon. Kaya yun nga po yung isa sa pinaka-goal ko po na hingin na tulong kay Sir Rapi na sana po ma-actionan po yung pag-apply ni Papa ng parol. At saka kung may pagkakataon po na makita ko po siya doon sa Muntinlupa po. Important dito si Papa mo kasi sumulat siya sa akin at yun nga ang pinaka-request niya na makita ka niya. Anong pangarap mo para sa Papa mo? Yung pangarap po sa Papa ko Pag ikaw ay nakapagtapos at paglabas niya, gusto ko po sanang makasama si Papa hanggang sa pagtanda po na kahit papaano po mapawi din yung mga kulang na araw at taon na di po kami magkasamang dalawa. narinig natin kung gaano pinuno ng pagmamahal si Joram ng mga taong nasa paligid niya. Pero siyempre, may puwang pa rin na kailangang mapunan. Kaya naman, dinala natin si Joram at ang kanyang nobyang si Rialyn sa Muntinlupa para maibigay ang matagal na nilang inaasam na pagkikita. Randy, eto na. Kailangan ko ang libre. Sorry. Hindi ko na sabay ba yan? Pamit ka pa. Malaki pa sa'yo. Hindi na kita makanlong. Ito yung ano. Oh, sweet naman. Tayong kaganapan ng buhay mo. Dito na. Malapit na umuwi. Yung matigas pag-aaral mo. Grabe yung effort. Kala ko doon lang sila. Kala ko doon lang hindi man humingi na puntahan. Lahat ng mga taga-subaybay ko special sa akin. Oo, salamat. Ano naman. Dito yung ano.
Oh, sweet naman. Okay. Malamig ka na, ano? Buti mag-zoom ng katawan niya. Wapo. Ano sabi ng mama mo? Kayo nagpunta sa bahay. Hindi mo kasama sa mama mo? Ah. Laki na. Bala ka pa. Grabe. Maraming salamat sa panahon ninyo, sir. Hindi ko din nasaan, sir. Akala ko doon lang yun eh. Nagpadala lang ako na. Yung mga brush. Ayun kasi nagpipainting siya. Kailanganin ko na. Okay, thank you. Ang dami Sobrang dami to. Oh, there you go. Narinig din. Papalit. Sa pakikipag-usap natin sa Bureau of Corrections, may dagdag silang magandang balita. Pag lumabas yung GCTA niya, makalaya na siya. Opo. Na naging may bagong decision po ang Supreme Court na ang heinous crime na nakomit na pwede na pong sa bagong GCTA. Kaya kasi sa bagong GCTA po, nagdoble po eh. Sa kanilang good conduct time allowance po sir niya, dati maliit lang, ngayon nagdoble po. Siguro pag makakalabas na po siya pag yung guidelines lang po ang 27. So nakabuno na siya ng 23. Nakabuno na po siya para ma-cover hanggang 40 years niya. Opo, yung sa good conduct time allowance niya. Okay. So, Ang tingin ko po makakalabas na po siya, malapit na po. in 4 years. So, Baka po mga isa, 2 taon na lang po. Uy! Ayun na lang po, makakalabas na po siya. Malapit na po. Salamat, sir. Salamat. Opo. sa loob ng 2 o 3 taon, magkakasama na sina Tatay Randy at Joram sa labas ng kulungan. Malugod po nating babantayan ang pag-iikot ng kaso ni Randy, kasabay ang unti-unting pag-ahon nila sa buhay. Ang kwentong ito ay isang paalaala na sino mang tinanggalan ng kalayaan ng batas, basta't may pagsisikap na itama ang mga pagkakamali sa buhay, maiguguhit ang inaasam na kapalaran kapag sinamahan ng pagmamahal sa pamilya. Marami sa atin ang may masasayang alaala ng kabataan, lalo na ang mga panahon na tayo nasa eskwelahan o di naman kaya ay nasa labas ng bahay at nakikipaglaro sa mga kaibigan. Sa Camarines Sur, isang lolang aming nakilala. Bitbit niya ang kwento ng kambal na apo na may pambihirang sitwasyon. Ang isa sa kanila, swerte raw ng pamilya. Habang ang isa naman, malas daw. Minsan nga ma'am, naaawa ako pag nadadapa. Kasi hindi siya agad-agad makabangon. Minsan tinutulungan ko na lang. Minsan nag-iigib yan, sige, kaya mo yan. Parang maano ba yung mga katawan niya, kamay niya. Minsan yan panggatong. Minsan po ng panggatong sa yan, sabi ko, kawawa naman. Naawang-awa ako. Kasi ganyan yung kalagayan mo. Ayon sa mga kwento sa barangay Ayugan, tila hindi raw patas ang trato kay Uya kumpara sa kambal nito at iba pang kapatid. Hindi nga raw siya isinasama kapag aalis ang mag-anak. Minsan, sama-sama kami, napupunta kami dun sa bahay ng asawa ko, kami lahat. Tapos uwi na naman kami. Kasi ayaw naman niya masumama. Ayaw niya sumama kasi pag pupunta kami dun sa kabila, ayaw niya. Sa kabila ng kapansanan, kahit kailan, hindi pa raw napapatingin sa espesyalista si Uya. Sa halip, sa albularyo lang daw ito nailapit. Patirapi ko na siya, ma'am, sa albularyo. Kasi yung asawa ko may may tito na naggagamot din ng ganun. Kaya yun nakalakad. Tapos yung sa kamay niya nahuli. Pero tigtitirapi pa siya, ma'am. Nainto ngayon. Hindi daw nila kaya mapacheck up si Uya dahil sa kakulangan ng pera. Pero nung ang kakambal nitong si John Mark ang nagkasakit, Sinugod namin yan sa sa ospital.
Parang 50-50 na yan, mami. Magkaiba kasi sila eh. Si Jan Mark kasi nag-aagaw buhay na. Kailangan na talagang isugod sa sa ospital. Si Uya kahit pwede siyang pa-check upan kahit anong araw, anong buwan. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Si Uya ay agad na naming kinausap. Sa una, akalain mong masayahin ang bata. Pero ang lumabas sa aming panayam sa kanya, puro sama ng loob. Hindi po ako nag-aaral kasi bubulian ako mga kalase ko. Sabi raw ni Lula ko. At ang kakambal ko po, nag-aaral siya. Ako hindi ako nag-aaral. Hindi ko po mag-aaral. Okay lang sa akin kasi mahirap. At nang tanungin namin kung sino ba talaga ang nag-aalaga sa kanya araw-araw, hindi ang mga magulang ang sagot niya. Mga ate ko po. Ang gising ko, nag-iigib ako. Tapos nag-iigatong po ako. Tapos naliligo na ako. Tinanong namin kung paano siya inaalagaan ng kanyang ina. Nakapanlulumo ang kanyang mga sagot. Sabi raw ni Mama, Uya, igib ka na. Minsan ko pinapasyal sila. Hindi ako sumasama. Ba't hindi ka sumasama? Ayaw mo sila. Ayaw mo sinasama ako ni Papa ko. Sabi naman na nagagalitan ako na dadaktan. Gusto ko mo gumaling. Nasama ako ni Mama. Ako po, nag-aaral, gagalingan ko po. Kasi yung gita ko sa kakambal ko, nag-iiskola. Kasi bully yun ang mga galasi ko. Para gumaan ang kanyang loob, inalam namin ang mga masasayang alaala niya tuwing nagdiriwang ng kaarawan. Pero lalong nakakadurog ng puso ang kanyang sinagot. Hindi ko alam. Ay, hindi mo alam kung kailan birthday mo? Bakit hindi mo alam? Meron ng birthday na ako. Alaman anda. Pero kapag yung mga kapatid mo ba nagba-birthday ka? Opo. Minabuti naming dalhin si Uya sa isang pediatrician sa Naga City para may pa-check up. Ayon sa nakausap naming doktor, kailangan na niyang magpatingin sa isang pediatrician neurologist. Sa kasamaang palad, 2 lang ang pediatric neurologist sa buong lalawigan ng Bicol. Pareho pa silang hindi available sa araw na yun. Inilapit na rin namin sa PDAO o Persons with Disability Office sa Ocampo, Camarines Sur, ang lagay ni Uya. Ang maitutulong po namin bilang dito po sa PDAO office, pwede po namin siyang tulungan na makapagpa-check up sa PEDYA. Pwede po kami makatulong sa financial assistance or medical assistance niya po. Nangako silang dadalhin si Uya sa espesyalista sa lalong madaling panahon. Sinuguro na rin namin na makakuha siya ng PWD ID. Habang nagpapakitang gilas sa amin si Uya sa pagsulat at paglaro ng mobile games gamit ang kanyang paa, dumating na ang aming inihandang munting surpresa. Kahit tapos na ang kanyang birthday, sinurpresa pa rin namin siya. Nariyan ang simpleng lobo at mga pagkain at cake. Kasama na rin dito mga groceries para sa kanyang araw-araw na pangangailangan. Nag-iwan na rin kami ng dagdag pang tulong para makapag-check up siya sa isang pediatric neurologist. Salamat po. Ngayon ko na narunatan. Ito po ako sa cake ko. May chicken, spaghetti. Bye-bye. Tahimik at kalmado dahil walang katao-tao. Ganitong eksena sa isang kubong ito sa Dionisio, Iloilo. Dito ay nadatna namin ang 65 years old na si Tatay Robin
kasamang kanyang asawa na si Eva. Walang kumikibo, pero ramdam sa paligid ang paghinagpis. Sa munting barong-barong na ito, ilan linggo na pala nilang pinaglalamayan ang anak na si Redwin. Gabi ng July 4, matapos ang isang buong araw na pagtatrabaho, nagkaayan sila Tatay Robin at ang anak na kumain ng suman at uminom ng alak. Kinabukasan, hindi raw siya makapaniwala na malamig na nabangkay na ni Redwin ang kanyang maabutan. Diyan nakakita ko si Noni Redwin nga diyan na sa wala na buhay. Sinasabihan ko kanya nga si Redwin naglakat. Hindi ko gusto sinasabi nga si Redwin wala na buhay base si asawa ko yung masyak. Itong pagpasok sa bahay namin, pumunta dito, kita nila. Alam ko kalma lang. Ako kalma lang ako. Ito na ang panahon ni Nonoy. Pero bilang isang padre de pamilya, pinilit daw ni Tatay Robin na huwag panghinaan ng loob at ipakita sa pamilya na sinusubukan niyang magpakatatag. Pero ang sakit na ikinukubli, kugsang lumalabas. Umiyak ako bro, yung ko, may yung lang na sa dibdib ko. Ang lungkot at sakit na dulot ng pagkawala ng anak ay binaling na lang daw ni Tatay Robin sa paggawa ng kabaong. Tinawag namin sa kapitan, pumunta lahat si kapitan dito. Pagka nakita ng kapitan, sinabihan ko ng kapitan, sabi na tayo, sama ka sa akin, pupunta kita sa pulnarya. Papunta man dito sa pulnarya, sinabihan ako ng nangyari na pulnarya na Vistabilia. Kung siling ko, sabi ko, mahirap ako, gusto ko lang yan, magawa ng baon yan. Sabi niya kung dito, the Balsamasyon de la Cervez, 15. Nagsabi sa anak ko, yung kay Robelen, para lang ngayon, bigyan ako na 30 ng lang, simple lang lahat. Tapos ko, ayaw na lang din. Magawa na lang ko ng baon kasi wala lang pera. Hindi tayo gusto yung mga problema ko mo lahat. Para sa kanya, importanteng magpapaalam sila kay Redwin ng may dignidad at maayos na lamay. Kaya nagtungo siya sa dating bahay kung saan siya namamasukan bilang caretaker at doon ay nakakuha ng mga tabla na siyang pinagtagpi-tagpi. Hindi man pulido, sinikap niyang gamitin ito para makabuo ng kabaong. Ang glass naman na ginamit sa kabaong ay bigay lang din daw ng isang kakilala. At para hindi raw sumingaw ang bangkay, packaging tape lang ang ginamit nila pangdikit sa mga kahoy. Ang pag-imbalsama naman, ipinautang lang daw sa kanya ng punerarya. Libre rin nilang binigay ang ilang palamuti gaya ng mga ribbon. Ang mga telang ginamit sa burol, mga retasong pinagtagpi-tagpi lang ng pamilya. Upang bigyan ng munting kaginhawaan ang pamilya Solis, sinagot ko na ang mga gastusin sa burol ni Redwin. Kami ay nagpaluto ng mapagsasaluhan ng mga bisita at nagpaabot ng unang pinansyal na tulong para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang tahimik at bakanting bakuran nila Tatay Robin noon, kahit paano'y napuno na rin ng mga tao at bisitang nakiramay. Amin na rin nilubos ang pagtulong para wala na isipin pa sila Tatay Robin. Humingi kami ng pahintulot sa pamilya kung maaari namin silang mahandugan ng bagong kabaong para mailipat si Redwin. Pawis at luha man daw ang puhunan para mabuo ang kabaong, mas gusto pa rin ni Tatay Robin na mailipat ang anak sa bago at maayos na kabaong. Gusto ko kahit matag ang iyang kaama, yung maganda na paalis, makatira sa maganda na bahay. Si Redwin ay inayusan na rin. Bakas sa mga mukha nila Tatay Robin ang magkahalong saya, ginhawa at maging
pangungulila habang pinapanood ang paglipat ng bangkay ng anak sa mas maayos na kabaong. Para mas kumpleto at disenteng burol, sagot na rin namin ang mga bulaklak at ilang palamuti. Ngayon ay mas maayos ng sitwasyon ni Redwin bago ang kanyang huling hantungan. Maraming salamat kay Senador Rafael Tulfo sa inyo matanan lahat sa mga staff kasi imo man. Sa dami ng mga sumisikat na kainan ngayon, ilan nga ba sa mga ito ang talagang masarap? Para sa mga parokyano ng mga karinderya, masusukat mo raw ang linamnam na mga lutuin. Kung napapawi nito ang iyong hangover, bonus pa kung ito'y abot kaya. At ang isa raw sa mga nangunguna sa pagpawi ng pagkahilo ng mga lasenggo, ang sikat na nilagang pata ni Tatay Bonjing. Dalawa kami magkapatid na lalaki, magkasunod kami. May nagluluto, kami namamalengke. Ngayon, yun hanggang sa natutunan ko. Pero nung mag-umpisa ako rito, nagkakatay kami ng baboy dito sa banda rito. Yung mga buto-buto binibigay sa akin, doon ako nagsimulang magtinda. Tulad ng ibang nagninegosyo, hindi naging madali ang simula nila Tatay Bonjing. Siyempre, sa unang mahina. Nagtyaga-tyaga kami mag-asawa. Mag-umpisa kami ng alas 6 ng umaga. Tatapos kami alas 7 ng gabi, doon na kami kumakain. Tatlo kami, yung kapatid kong kasama ko, tsaka yung asawa. Ayun, doon nag-umpisa, pero mahina lang nung una. Siyempre, magtsyaga kayo. Kaya, labis na lang ang pasasalamat ni Tatay Bonjing sa mga nagpasikat sa kanyang mga putahe online. Kahit daw kasi ang mga walang hangover, nakikipila na rin. Siyempre, yung pag-interview sa akin ng vlogger, lumakas ng bagay ang tinda ko, malaking bagay na napalakas nila yung hanap buhay ko. Pero, ang mga parokyano nila, tila nayayamot pa nga raw kapag nagsasara sila. Hindi raw kasi pwedeng lumipas ang isang araw na hindi sila nakakakain ng nilagang pata ni Tatay Bonjing. Yun pong galit nila kasi pag nagbabakasyon po kami, lahat po ng nakakasalubong ko, nagbakasyon kayo, bakit hindi kayo nagsabi? Sabi po nila, galit na galit nga po sila kahapon din. Sabi ko, bukas meron na. Kaya ang aga po nila, alas 3, nandito na po sila. Dahil bukas si Tatay Bonjing mula alas 3 ng umaga hanggang maubos ang paninda, halos purong lasing na gustong magpatanggal ng hangover daw ang kanilang mga customer. Marami ako naging experience ng mga nagsenggo na pupunta sa akin. Kakain, mag-aalis daw sila ng hangover. Minsan nga, wala pang babae rito kalasingan. Asawa daw niya, major. Buti wala ako nasa bahay ko, sila lang nandito. Ang sabaw daw kasi ni Tatay Bonjing, mabisang pantagal ng kalasingan? Nakakatanggal ng hangover sa sabaw ko dahil wala namang halong gamot yan. Natural lang. Ilang kanto lamang ang pagitan mula kay Tatay Bonjing. Dito naman tayo sa kaldereta ni Aling Wilma. Ito niluluto ko, kaldereta. Yan. Tapos ito yung anak ko, taga-tinda. Anak ko yan, taga-tinda yan. Isa masungit yan. Ito naman, fried chicken. Ito naman, liempo. Ito naman, kanin. O yan. Tara, doon na tayo sa kusina. Pakikita ko sa inyo yung kusina. Ito, suki ko rin to. Yan. Hi! Hi kayo. Hi. Yan. Ito, ang munti kong tahanan. Dito ako palagi-lagi para hindi ko makalimutan yung asawa ko. Kaya kahit bigyan ako ng magandang tahanan, dito pa rin ako. Ito ang kusina ko. Ito ang kusina ko, magulo pa. Di pa nalilinis. Mamaya ko nalilinisin niya pagkatapos ko magluto. Yan ang tagahugas ko, sa bahay ko.
So, yan. Kasambay ko yan. Doon. So, yan. Tapos, ito yung mga ginamit ko sa pagluluto. Ito, yan. Ito, nakita mo na yan? Oo. Ano yan? Binili ko pa yan nung kasama ko pa asawa ko. Hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi ko pwede iwanan ko eh. Nakilala naman namin ang isa sa mga suki ni Aling Wilma na galing pang Bustos, Bulacan. Siguro, since 2017 pa yata yun, no ate? Yung nandun pa sila sa gilid, sa may ilalim pa ng akasya. Ayun, dun yung mga malalaking nilang inihaw na isda, ganun, kumakain na kami dito. Dun. Si Mel pala ay dumadayo din kay Aling Wilma para magpatanggal ng kalasingan. Dati nung nasa pier kami lagi, basta every Friday ng gabi, di ba, syempre inuman. Pagdating ng Saturday na umaga, nandito na kami, tanghalian, lunch. Dito kami talaga magtatanggal ng hangover. Yun talaga totoo. Tuwing sasapit ang Kapaskuhan, kanya-kanyang reunion na ang ating nasasaksihan. Iba't ibang gimmick at pakulo ang pinagpaplanuhan. Masasarap na pagkain at mga palaro, siguradong meron yan. Ngunit iba ang kaso na mag-inang si Ding at anak nitong si Melin dahil sa loob ng 4 na dekada ay hindi pa sila nagkakasama. Magkikita pa kaya silang muli? Ano nga bang punot dulo ng pagkakahiwalay ni Nanay Siding sa kanyang mga anak? May 1984, nagtatalo kami sa asawa ko kasi lasing siya. Ano ba? Uminom yung tao, pakilamay Tapos, ako naman masyado. kasi siluso yon. Sa totoo lang, may kasalanan din ako kasi nanood ako ng sine. Kaya pagtapos ng mag-away, umalis ako, pumunta ako sa akong kapatid. Sabi ng kapatid ko, huwag ka nang ma-stress, may pamanood tayo ng sine. Di nanood kami ng sine. Ang pag-uwi ko, nagdala ako pasalubong sa anak ko. Yung panganay ko, ang pasalubong ko, maning pangalawa, hot cake. Bihan ako nga, ang galing mo no. Nanood lang ako ng sine kasama ang kapatid ko. Ang sabi niya, Kasama mo na naman lalaki mo, no? suntukin kita ngayon. Sumpatay na lang kita. Akala ko, biro, kasi kabuwanan ko na eh. Sino bang mag-akala nga, suntukin ka nga. Sige! Subukan mo! Patayin mo na ako! Labis na kalupitan ang sinapit ni Aling Siding sa kamay ng kinakasama niya na kahit siya pa'y buntis at kabuwanan na, nagawa pa rin siyang sakta ng kanyang kinakasama. Parang nakakita ako mga istar-istar na nawala ako sa paan ko. Siguro, akala siguro niya napatay ako. Kaya natakot siya. Lumaya siya, tinangay niya ang dalawa naming anak. Dahil sa takot na baka napatay niya si Siding, agad siyang tumakas at tinangay pa pati ang dalawa nilang anak. Nang hindi na malaman ang gagawin, tuloy na niyang inilayo ang dalawang anak at itinago mula sa kanilang ina. May nakatakbo doon sa kapatid ko. Sabi nga, puntahan yung kapatid niyo kay Gibugbog. Sabi ng kapitbahay ko, di pumunta yung kapatid ko. Sadyang nagising na ako, hinahanap ko na ang mga bata. Sabi ng kapatid ko, wala na. Dinala ng asawa mo. Anak, wala ko nagawa. Tana, dalhin ta ka sa amin. Ate, asan mga anak ko? Si Janice, asan sila? Ate, mga anak ko nasaan? Nang dahil sa pagkawala ng mga anak niya, si Nanay Siding halos mabaliw sa kaiiyak at kahanap sa kanila. Sa kabila ng paghihikahos at kapos sa pera, di na paghinaan ng loob si Nanay Siding at patuloy pa rin sa paglaban sa buhay. Malit pa lang po ako na bata, dinala ko ng papa ko daw dito. Story po kasi yan ng papa ko din, at dinala niya ako sa Ormoc City. Tapos kinuwento niya din sa akin na nung nagkaisip na ako, kinuwento niya ang tungkol kay mama na wala na si mama. Hindi sinabi ni papa na buhay pa. Ang sabi lang ni papa is wala na si mama, yun. Tapos yung buhay ko kay papa, naranasan ko talaga yung hirap. Actually, dalawa kaming magkakapatid. Malayo na nga sa kanilang ina si Melin at ang ate niya. Karasan din pala ang dadanasin sa puder ng kanilang ama. Maski sila mismo magkapatid, ay magkahiwalay pa nga. Lasinggero kasi yung papa namin. Pinapatay si ate sa palo. Kaya nung
nagkaroon kasi ng malaking baha sa Ormoc City. Pinagbili si ate ng 100 ni Papa. Yun. Iyak-iyak ako noon kasi ayaw ko sana na magkahiwalay kami ni ate. Tapos sabi ko kay ate, balikan mo ako. Hindi ako binalikan ni ate. Ilang taon tiniis ko yun. Nung ako na lang mag-isa sa mga kamay ni Papa, hirap ng buhay ko kasi tinuruan ni Papa ko na magluto. Sa murang edad ko, 6 years old, marunong na ako magluto, marunong na ako gumawa ako ng kahit anong ulam. Tapos hindi yun kay Papa kasi nga di nga masarap yung luto. Sa nasusunog yung luto ko. Bugbog sarado din ako kay Papa. Yung naranasan ni ate, naranasan ko din. Hindi lang pambubugbog, isa na lang ang hiling nila ngayong Kapaskuhan. Yun lang ang hiling ko sa Pasko. Yung magkita-kita lang sa personal yun talaga. Hiling ko po sa Pasko, yung makumpleto ko yung pagkatao ng nanay ko. Di mo lang kasi alam ni Mama kung anong pinagdaanan ko. Gusto ko sana makausap kahit sandali lang. Tila tinadhana ng panahon na sa wakas ay makikita ng muli sina Nanay Siding at Milene. Bilang regalo, sinikap ng aming programa na madala rito sa Maynila si Milene. Masaya po. Hindi ko po ini-expect na si Mama darating ngayong gabi. Sobrang saya ko. Yung hindi ko naranasan dati, para ngayon, parang nabalik kahit papaano. Parang nakaranas din ako ng katulad nito, yung mamasyal kami. Yun lang po. Sobrang saya-saya. Dublihin ko ang saya na nakita ko na akong anak. Tapos nagpasalamat ko sa Panginoon o saka kay Rapi Tulfo na nagka-banding kami ng dahil sa kanila. Thank you po talaga, Sir Rapi Tulfo, sa tulong mo na binigay mo sa amin, kay Mama ko, yung nakapagbanding kami. Sobra-sobrang ako nagpapasalamat sa iyo. Una-una po sa lahat, sa Panginoon po talaga. Sana po, Sir Rapi Tulfo, maraming pa po kayong katulad namin na matutulungan niyo. Thank you po talaga dito po sa tulong niyo po. Saka sa lahat po na ginawa niyo po sa amin mag-ina po, na magkapagbanding kami. Thank you po, Sir Rapi Tulfo. Naging malupit man sa marami sa atin ang tadhana ngayong taon, ang mahalaga ay huwag tayong sumuko. Kailanman, huwag sana nating sukuan ang ating mga sarili, pamilya, at higit sa lahat, ang may kapal. Yan ang tunay na diwa ng Pasko.